Sa ganun karami guys na mga OFW and mga Filipinos na sa ibang bansa, malamang bawat isa sa atin may kilala tayo or kaibigan, kamag-anak, kapamilya na nasa ibang bansa rin, di ba? So hindi na nakapagtataka yun sa atin na lahat tayo meron tayong kakilala. Siguro 95% siguro or nasa 60% kamag-anak. It's either kapatid, kapamilya, pinsan, relative, yung mga nasa ibang bansa. And according to PSA guys ha, survey ha, malaking tulong din kasi yung OFW sa Pilipinas kasi there are nakaabot ng remittance ang mga OFW ng 239 billion pesos as of 2023. Ito ay nasa site ng PSA. I-double check niyo lang kung tama ako or mali. Basta sa kanilang post na nandoon na nakita ko, there were 239 billion pesos na remittance as of 2023. So guys, malaki ang ambag ng mga OFW sa ating bansa. Ayan, next. Paano nga ba tayo makakapag-abroad? Yun ang tanong. Lalong-lalo na yung mga kaibigan na mga nagtatanong kung paano sila nakapag-abroad. And ikaw na nanonood ngayon, baka gusto mo ring mag-abroad. Ano nga ba ang dapat mong gawin? Number 1 is to prepare yourself. Sa preparation guys, kailangan meron kang mga papers, mga documents, halimbawa passport. Yan ang kailangan talaga guys. Ang pinaka number 1 na kailangan is passport. Kahit gaano ka dyan karami ng mga sandamakmak na mga papeles or documents, kung wala kang passport, hindi ka makakalabas. And kailangan mo rin ng TESDA certificates, either in C1, in C2, in C3, whatsoever yan. Kasi yun ang pinakamadaling paraan para makapag-apply ka. Kasi number 1 kaagad yan ay hinahanap ng mga agency na nasa Manila or nasa Cebu or nasa Tacloban or kung saan mang mga agency na meron. Pag meron ka niyan guys, madali ka nang makapasok. Kumbaga pasok ka na sa Magic 10. Top 10 ko sa Miss Universe. Kasi maraming nag-a-apply guys sa 100 pasok ka na sa banga. Yan. And then kailangan mo syempre minsan mga documents ng eskwelahan, mga transcript of records, ayan. And kailangan mo rin minsan ng certificate of employment, pagpapatunay na ikaw meron kang ganyang klaseng skill. By the way, guys, pag in-applyan mo, mag-apply ka sa ibang bansa based on your skill. Don't fake your skill. Halimbawa, kung nag-apply ka magiging cook, kailangan marunong ka magluto. Kasi kahit gaano ka karami yung mga documents na nandyan, kahit graduate ka pa kung saan yan na school, kung hindi ka marunong, nga ka, pwede kang maibalik dito sa Pilipinas. Mahirapan ka lang. Kasi meron ako na-experience guys sa ibang bansa, lalo na yung mga nurse ha, minsan napapauwi kasi hindi marunong, hindi alam ang trabaho. Or minsan maarte, ganun. And meron din ako nabalitaan dun sa ibang bansa na engineer nagbubungkal ng kanal. Okay? Kasi ang balita ko, ang sabi sa akin, na yung iba daw kasi graduate lang ng ME. Wala tayong pinatatamaan ng tawa. Real talk lang tayo. Kasi iba dun guys sa ibang bansa. Take note, they are focused on what you know and what you are capable of. Hindi yung anak ka ni Batman, anak ka ni Superman, pamangkin ka ni Wonder Woman, and then meron pang mga backer. Kagaya sa Pilipinas na kailangan mo ng mga chichiburit, dahil mga chichiburit, mga papel or whatsoever. Doon guys, iba. Based on your skill. Una muna skill ang tinitingnan. Marunong ka mag-ayos ng aircon,
pak, ipapakita yan dun kung marunong ka. Pag naipakita mo na marunong ka, legit na marunong ka. To follow na lang yung papel. Hindi kagaya dito natin sa Pilipinas, ang dami mga drama, ang dami mga iklavu bago ka makapasok sa trabaho. Ang dami mga chiche boretche. Number 2, financial. Siyempre guys, wag mong isipin na madali lang mag-abroad. Mahirap ang lumabas ng bansa. Kailangan mo talaga financially able. Kasi malaki talaga gastusin mo dyan, mga documents, mga kung ano-ano. Naobserbahan ko ngayon guys, marami ng mga agency na sa Tacloban. So, kung nasa Region 8 ka, pwede kang dito na lang sa Region 8 or sa Tacloban. Pero kung gusto mo talagang mas madali kang makahanap, punta ka ng Malate kasi nandun talagang maraming agency. You stay in Manila for 1 month and then doon ka na mag-apply. Yun ang pinaka mas madali. Kasi marami doon ang mga offer, marami doon ang mga agencies. Halos lahat ng agencies nandun sa Malate. Kailangan mo ng mga gastos mo, mga pang medical kasi kailangan talaga 'yon. I don't know ngayon kung totoo kung wala nang tinatawag na placement fee. I don't know how true na talagang tinanggal na yung placement fee. Kasi sa bagay, nung panahon namin, ang sabi nila walang placement fee, pero nagbayad pa rin ako noon. Pero napapansin ko naman ngayon, karamihan na ng mga agency, ayot na karamihan lang ha, hindi lahat, na wala ng placement fee. Number 3 is physical. Kailangan wala kang bisyo, lalo na pag sisigarilyo guys. Kung karamihan sa bumabagsak ng health or medical is yung paninigarilyo, yung may spot sa baga. So kailangan physically fit, na hindi ka sakitin, wala kang high blood, wala kang arthritis, pero kung bata-bata ka pa, healthy ka pa kasi niyan eh. So iwasan mo munang magbisyo once na nag-apply ka pa abroad. And psychological and emotional. Kung iyakin ka, mahinang nilalang ka, you know yourself na mahinang nilalang ka, wag ka na lang tumuloy. Kasi guys, iba ang buhay doon. Pero kung gano'n naman ang character mo, pwede mo naman yan mababago. So kailangan mo lang dito pala sa Pilipinas, ma-adjust mo na. Kasi doon guys, ibang lahi, ibang bansa, ibang lahi, ibang environment, iba lahat, ibang kultura, ibang relihiyon, basta iba, lalong-lalo sa Middle East, iba. Iba ang kalagayan nun, iba doon, hindi kagaya dito na you're free to do whatever you want. Nagagala ka dyan, anytime you want, tatawag ka sa mga kaibigan mo, mag-gimmick kayo, mag-outing kayo, whatsoever. Doon guys, ang bawat kilos doon, bawat galaw, inoras, may oras. And disiplinado doon ng tao. Hindi ka basta-basta makakapagtapo ng basura kung saan-saan. Hindi ka gaya sa Pilipinas sa may kanto, bangketa, may nagiinuman. Doon guys, wala yan doon. Kumbaga, kung sanay ka sa layaw, sanay ka sa gimmick, doon guys, it's a semi-boring life. And normal kasi guys ang discrimination. Okay? Religion, color of your skin, your race, your nationality, normal na kasi yan. Dito nga sa Pilipinas, minsan, meron yan discrimination, bawat magkapwa Pilipino, dinidiscriminate niya. Like, Bisaya, napunta sa Katagalogan, di ba? Napiprejudice, na bubuli. Ganon din doon guys. Normal din yan doon na may mga ganap din na ganon. Kaya kung hindi mo kaya yung mga ganon, isipin mo na lang muna. Kaya sabi ko, prepared ka dapat sa emotional, psychological, and physical. Lalong-lalo na kung madali kang yung ma-homesick. Yung madali kang mamiss mo ka, yung madaling mamimiss mo kagad yung mga mo, yung mga pamilya mo, madali mo silang mamiss, yun.
Lalo pag may pamilya ka, pero kung you are still single, wala ka namang jowa, wala ka namang boyfriend, okay lang yun. And kung may boyfriend ka man dyan, hiwalayan mo muna. Charing. Yan, kung hindi mo kayang iwanan ang mga nandito sa Pilipinas, na sa palagay mo mahalaga sa'yo, mga taong mahalaga sa'yo na hindi mo kayang iwan, mag-adjust ka muna. Kailangan i-adjust mo muna kasi pagdating mo doon, ma-homesick ka. Gusto kong bumalik. Kunting away lang doon, ma-homesick ka, and then gusto mong bumalik dito sa Pilipinas. Guys, ang desisyon na pagpupunta ng ibang bansa, hindi yan agad mababawi pag nandun ka na. Na hindi yan kagaya dito sa Pilipinas na pag pumunta ka ng Manila, may nakaaway ka doon, balik ka lang din sa probinsya mo. Madali, di ba? Doon iba. Ang daming mga ano yan, guys. Ang daming mga iklavo-iklavo. Classmate ko duman. Kagaya nyo ngayon, lately, yung mga gera, Israel and Iran. Di ba ang daming ano doon na nagpanic na mga Filipino, mga OFW. Marami pang mga stranded, mga repatriate. Ganon ang kalagayan doon guys sa ibang bansa guys. Kaya kailangan alamin mo muna kung anong meron doon sa bansang yun na pupuntahan mo. Pag-aralan mo muna yan. Mamaya pag-uusapan natin yan sa do's and don'ts. Kumbaga, ang kinikwento mga realidad kung anong meron doon sa ibang bansa. Ayan guys. Ngayon naman is mga do's and don'ts. Magpo-focus na lang ako dun sa do's. Kasi ang mga don'ts, dun mo talaga yan re-realize pag nandun ka na. Number 1 pag-aralan mo kung anong mga batas ang meron dun sa host country. Host country in the sense, yung bansa na pupuntahan mo. Number 2, sundin mo ang kanilang mga batas. Lalo na guys sa Middle East, sila doon guys, stricto talaga guys. Pagbatas-batas. Wala yan hindi kagaya yan dito sa Pilipinas na pwede mong pakiusapan doon guys. Mahirap. Pag mabulilyasa ka doon guys, makagawa ka ng isang bagay. Mahirap doon guys. Mahirap. Lalo na pag hindi mo kabisado ang kanilang language so walang tutulong sa iyo doon. Number 3, respect religion. Respect culture, respect tradition nila doon. May mga nakikita ko doon ng mga Pilipino na pasaway pa rin. Basta at least ako, marami na akong pinagsabihan ng mga Filipino nandyan sa ibang bansa na day, wag kang ganyan day, wag mong gawin yung ganyan. Basta ang mga bawal, ganon. Yung mga don'ts kanina, ang don'ts, the opposite lang ha. Hindi ko na kailangang isa-isahin. Gusto kong mag-warning, lalong-lalo na yung mga pasaway nating mga Filipino, yung mga nagpo-post na walang upper, bawal yan. Yung mga nagpo-post na underwear lang, bawal yan dyan sa Middle East. Always remember, respect their religion. Kasi kultura nila yan, relihiyon nila yan, na talagang stricto. Hindi yan kagaya rito sa Pilipinas na malaya. Huwag nating i-impose, huwag nating i-expect, huwag nating i-insist. Kung ano meron natin dito, meron tayo dito na kinagisnan natin, na dyan meron din. Hindi yan kagaya ng Pilipinas. Even in America, magkaiba rin sa Pilipinas. Okay, klaro na tayo dyan guys ha. Klaro na tayo dyan kung anong mga tradisyon nila dyan, kultura, relihiyon, kung anong bawal, huwag mo nang itry. Huwag mong subukan. And last na don't trust anyone.
Huwag kang basta-bastang magtitiwala. Always use your mind. Kasi minsan, kung sinong pangkalahi natin ang ating inasahang makakatulong, yun pa ang magpapahamak sa'yo. Based on my experience yan guys. Yung embassy nga Philippine Embassy, speaking. Isa pang ano yan guys, hindi maasahan. Hindi yan nakakatulong. Kaya, ang laban mo dyan sa ibang bansa, sarili mo, yung pag-iiwas ng kung ano-ano dyan, mamaya, i-discuss ko rin yan. Iwasan magkaroon ng gulo. Iwasan na labagin mo kung anong batas meron dyan. Huwag matigas ang ulo. Always use your mind. Kung mapapahamak ka, gamitan mo ng utak na huwag mong gawin. Okay? Nagsabi na ako kanina na ibang Pilipinas, ibang bansa. Okay? Yan, ito na tayo. I think last na to. Avoid. Anong mga dapat nating iwasan dyan sa ibang bansa? Ako, mas swak ko to sa Middle East kasi dyan talaga ako nanggaling. Alam ko kasi ang kabisado ko si dyan ang ang mga ugalit, mga patakaran. Avoid making trouble. Minsan kasi may mga Pilipino ka pa Pilipino na ipapahamak ka lang din. Magyayaya kung ano mo yan dyan, pagkatapos, ikaw ang mapapahamak. Pag napahamak ka na, ikaw pang ididiin. Okay? Yan. Hugas kamay. Okay? Kaya ganon. Avoid making trouble. Number 2, iwasan at huwag magpapabiktima sa mga illegal recruiter and illegal na mga agency. Yan ha, guys. Iwasan nyo yan. Kasi pag once na illegal, guys, kawawa ka lang. And iwasan mo ang tinatawag na illegal entry. Okay, pwede gad. Iwasan mong illegal entry. Halimbawa, nag-apply ka sa ibang bansa as tourist. As tourist lang yan guys ha. Tapos maghanap ka ng trabaho, bawal yan. I was once reminded by the Philippine Embassy na pag mga ganon na mga situation, ganon na mga kaso, hindi yan daw natutulungan kasi illegal ka. Okay? Mas maganda kung pumunta ka dyan sa bansa na yan, talagang kung anong sadya mong trabaho. Halimbawa, in-applyan mong trabaho is waiter. Waiter ka talaga doon. Pero may nangyayari din sa Middle East na in-applyan mo is waiter pero ang pipirmahan mo is cleaner kasi may iniiwasan silang tax. Pagdating mo dyan, merong bagong agreement na pipirma ka ulit ng bagong kontrata pagdating mo na dyan sa Saudi Arabia. Maraming galawan na ng mga gayan. Hindi na yan naiiwasan guys. Alam nyo kung bakit? I went to a national TV, malaking TV network sa Pilipinas. Gusto kong i-research yan, i-document nila yan, gawing documentary. Pero anong sagot? Wala silang pakeos. Kasi may mga agency talaga guys na pera-pera lang. Pera-pera lang. O sa Saudi Arabia, bawal ganito ha. Masamang niyan. Ang kanilang interpretasyon. Ang pera sa kanila ganito. Tapos yung sign na ganun kain, pangit sa kanila, kain sa kanila ganun. And iwasan mo ang pagiging illegal mo sa bansang yan. Kailangan mag-apply ka talaga kung ano ang gusto mong applyan. Tapos i-check mo sa DMW ang agency nagde-recruit ng trabaho and titingnan niya ng job order. Halimbawa, waiter ang in-applyan mo kung may job order ba niyan na job na waiter. Kasi pagdating mo doon para hindi ka illegal. Kaya pagka once na okay naman lahat, wala namang problema. Nga sabi ko sa inyo, iwasan ang magkaroon ng trouble. Dito pa lang, alam mo na,
Ano pagdating mo doon, alam mo na. And kailangan alam mo ang mga contact number dito. Kailangan ang agency mo, minomonitor kayo palagi. Balita ko ngayong panahon ngayong panahon, namomonitor na ng DMW ang mga pinapalabas nilang mga workers. Pero may mga nakakalusot pa rin. Bakit? Paano? May mga agency na pera-pera lang. Ma-deploy ka lang nila dahil pera ang habol, wala silang pakials. So, that is why ang sinasabi ko, mag-ingat palagi. Hindi porket matinding pangangailangan mo, isusuong mo ng sarili mo sa kapamakan. Huwag tayong ganun. Marami pa rin ang mga matitinong natitira. Kaya iwasan mo ang mabiktima ka ng mga ganun. Kasi hindi na yan maiiwasan, guys. Hindi natin alam kung bakit. Kasi ilang beses ko nang nireport ang mga yan. Sinabi ko pa nga kanina, nireport ko yan sa dati pa PUEA, and then lumapit ako sa malaking TV network na wa sila pakialos. Anong sabi? Hindi kami interesado sa binabalita. Okay? So yun guys, sana marami kayong natutunan sa aking binahagi ngayon. It is out of my experience. Dahil experience ko na yan, it's a lifetime treasure. Hindi yan porket 2012 nangyari na hindi na mangyayari ngayon, nangyayari pa rin yan guys. Marami pa rin tayo nakikita sa TV na mga inaabuso. Meron pa rin tayo nakikita sa mga Facebook posts na inaabuso ng mga amo, hindi natin maiwasan dahil doon sa sinabi ko. Kaya bago ka mag-abroad, pag-isipan mo, kailangan na minomonitor ka ng pamilya mo, minomonitor ka ng agency. Okay? Lalong-lalo dito sa Pilipinas, kailangan constant ang communication ninyo. Okay? And guys, iwasan ang pagiging pasaway. Okay? Kung ano nakasanayan mo ito sa Pilipinas, huwag mong gawin dyan sa ibang bansa. I hope na maraming natutunan and maraming salamat guys sa panonood ng aking video.